matalim. 4 alas, angas ng Pinas. Bawat suntok ko'y kidlat. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. Isang paraan ang naiisip ng Team Casimero para sa pilitan ng pumayag si Naoya Inoue sa binansagang angas ng Pinas 4 alas John Riel Casimero. Ang paraan ay, lalaban na ni John Riel Casimero si Takuma Inoue, kapatid ng tinaguriang The Monster ng Japan na walang iba kundi si Naoya Inoue. Kailangan talunin ni Casimero si Takuma Inoue, at hindi lang dapat matalo, dapat ay brutal niya itong ma-knockout sa ibabaw ng boxing ring, na masasaksihan ng kapatid niyang si Naoya Inoue, ang sasapitin nito kay John Riel Casimero. Sa paraang ito ay tiyak mapipilitaan si Naoya Inoue na labanan si 4 alas para ipaghiganti ang kapatid nito sa sinapit sa mga kamay ni John Riel Casimero. Taong 2007, ay nangyari na ito sa tinaguriang pambansang kamao Manny Pacquiao at sa kapatid nitong si Bobby Pacquiao. Dahil madami ang naghangad na makalaban si Manny Pacquiao. Isa sa gumawa ng paraang ito ay si Humberto Soto, dahil si Soto ay matagal nang gustong makalaban itong si Manny Pacquiao at matagal na ring na naghahaman para lumaban kay Manny Pacquiao, ngunit hindi ito nabigyan ng pagkakataon ng pambansang kamao, dahil mas inuuna labanan ni Pacquiao ang mga boksingerong malalakas at mabibigat na pangalan sa larangan ng boxing. Kaya gumawa ng paraan dito si Humberto Soto para mapansin siya at labanan na siya ng tinaguriang pambansang kamao Manny Pacquiao. Isa sa ginawang paraan ni Humberto Soto ay hinamon niya ang kapatid ni Manny Pacquiao na si Bobby Pacquiao. Noong 2007 ay ikinasa agad ang kanilang laban. Sa oras mismo ng laban ay nandoon si Manny Pacquiao bilang suporta sa nakababata niyang kapatid na si Bobby Pacquiao. Sa round 4 nagtapos ang laban Bobby Pacquiao kontra Humberto Soto, pinatumba si Bobby Pacquiao ng isang solid na kanan, sinundan pa ito ng solidong body shot, na siyang tuluyang tumapos sa laban. Panalo si Humberto, at sa muli ay hinamon niya nga dito si Manny Pacquiao na sila naman ang maglaban. At ang sagot nga dito ni Manny Pacquiao nung tinanong siya ng isa sa mga reporter kung tatanggapin niya ba ang hamon ni Humberto Soto. Ang sagot naman ni Manny Pacquiao ay oo, tinatanggap niya nga ang hamon sa kanya ni Humberto Soto. Sa kagustuhan ipaghiganti ang kanyang kapatid na si Bobby Pacquiao. Ngunit ayon kay Lolo Arom ay hindi niya pwedeng labanan si Soto dahil hindi ito kilala, kaya minabuti ni Arom na itapat si Manny Pacquiao sa mga mabibigat na pangalan sa boxing. Ngayon kung sakaling matuloy nga itong laban ni Takuma Inoue kontra John Riel Casimero, ano kaya ang magiging reaksyon ni Naoya Inoue, kung sakaling masasaksihan niya na isang malupit na pagkatalo ang sasapitin ng kanyang kapatid sa mga kamay ng tinaguriang angas ng Pinas 4 alas John Riel Casimero? Papalag na kaya siya para maipaghiganti ang kanyang kapatid or hindi na niya papansinin si John Riel Casimero? Ano sa tingin nyo guys, kakasa kaya si Naoya Inoue sa paraang ito? Kung yes or no ay maaring magkomento lang sa ating comment section dyan sa ibaba. Terrific condition, and he will be taking who for me is a good rugged champion, very strong, he's an aggressive southpaw. WBC eliminator against the Thai CP Freshmark, where Gorgeous contest. Thought Barley would come forward on the back foot, but he likes to dictate from the centre of the ring. He's not been able. Inoue has arguably got stronger and better with each contest that's passed, and always a difficult. Taken a couple of rounds off, he has switched off to Loud. The smaller puncher, the inexperienced. You throw the kitchen sink at somebody and they are still there, and you don't see any particular. Good action again, and Inoue found the short right hand, and it's good work. A balance heavy, doesn't look a bit shaky, a bit wary of Barley, and 7 on the clock, and just signs that Nordine Barley, for the first time in the contest, a huge upset given the pattern of the fight. What has Takuma Inoue got left here? 50 seconds on the clock, wills himself forwards. Barley is hurt, but he's largely dominated, and he holds on for the first test. The crowd are going wild here, really trying to rally the round earlier, or even with an extra minute on the clock. He's going for it here in Saitama. His brother will be watching this with bated breath. Left hook lands, the second one, and he comes forward again. Barley now fires back, has his head cleared. What a way to warm the crowd up for the main event. Both men missing now with wild hooks as the tank starts to empty. Well, he rode out. The fight, he did rally back after that knockdown. In this final round, see it here, I think it was a short right hand that came up. It was a left hook actually, stunned Barley. There was the right. And still, the WBC Bantamweight Champion of the World,
Dagdag pa sa ating mga balita. So handang-handa na ang ating former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, na sagupain itong si Saul Sanchez ng bansang Mexico. Ayon mismo kay Cuadro Alas, noong nasa Pilipinas pa siya ay kaya lang naman siya dadayo sa baluarte ng mga Hapon, ang bansang Japan, para bugbugin si Saul Sanchez sa darating na October 13, 2024 at ipakita ang kanyang tapang sa baluarte ni current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue aka the Japanese Monster. Makikita na nga dito na talagang tigang-tiga na ang kanyang katawan, kondisyon na at halata na kuha na niya ang tamang timbang dito. Habang si Saul Sanchez naman ay bihira lang magpakita ng training session at mga sparring session ito, na halatang halata na naghahanda ito ng maigi para sa kanyang laban kontra John Riel Casimero. Ngunit ganun pa man ay marami pa rin ang naniniwala at kumpiyansa na mananalo dito si Cuadro Alas John Riel Casimero sa laban nila ni Saul Sanchez. Sanay na din ang mga tagahanga ni Cuadro Alas na tuwing dadayo siya ng ibang bansa para lumaban ay hindi pa ito nabibigo simula 2018 hanggang 2024, ay wala pa itong talo sa kanyang mga laban. Kaya magtiwala lang sa ating pambato na si John Riel Casimero na matatalo niya itong si Saul Sanchez. Para muling mabuksan ang pahina ni Naoya Inoue kontra John Riel Casimero at magtagpo na sa ibabaw ng boxing ring itong si John Riel Casimero at Naoya Inoue, para magkaalamanan na kung sino talaga ang tunay na malakas at tunay na halimaw sa bantamweight division. I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never. Hello guys, welcome back to our channel Winsworld TV. Ang update kay John Riel Casimero, tatalakayin natin yan. So kasalukuyan ngayon sa bansang Japan si former 3 World Division Champion John Riel Casimero, kung saan ay kasalukuyan itong nag-e-ensayo at nagpapalakas ng katawan para sa kanyang nalalapit na laban, kontra sa Mexican boxer na si Saul Sanchez, na magaganap sa October 13, 2024 sa bansang Japan, at kanina lang ay pinasilib ng angas ng Pinas John Riel Casimero, ang part 2 ng kanyang sparring session, kontra sa isang boksingero ng bansang Japan, kung saan ay tumiklop pagkatapos matamaan ng isang superpower body punch ni Cuadro Alas. Sa sobrang lakas na ni John Riel Casimero ay hindi na niya ito napigilan kaya nakatikim ng isang solid body shot ang kasparring niyang hapon. I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got a God complex, haters love to hate but I never. I'm about to go off like a weapon, fuel to the top, got a filled up engine. In my thoughts obsession, I will not stop, no I'm never second guessing. I got. Habang ang kanyang katunggali naman na si Saul Sanchez ay nanatiling tahimik at kalmado, tungkol sa kanyang mga ensayo, ngunit ganun pa man ay panigurado na naghahanda din umano ng gusto itong si Saul Sanchez, na titiyakin na magugulat ang former 3 World Division Champion Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero, sa kanyang lakas at bilis sa ibabaw ng boxing ring. Kaya delikado ang sitwasyon ngayon ni John Riel Casimero kontra Saul Sanchez. May kasabihan nga ang matatanda na ang mga tahimik na tao ay ang mga nakakatakot. Kaya ano sa tingin nyo guys, magugulat kaya si John Riel Casimero dito sa kalaban niyang si Saul Sanchez or si Saul Sanchez ang magugulat sa lakas ni John Riel Casimero? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Winsworld TV, saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay alright.